Hi guys, good morning sa inyo lahat 'no. So tara, market review tayo. Tingnan natin yung mga current na bias ng market 'no. Kasi nung last na nag-market review tayo, halos majority ng signals natin is JPY na malakas yung JPY. So tingnan natin kung tumuloy ba yung mga bias natin na set up last time or nagbago na yung bias na. So ito kakapasok lang ng scoring ngayon, yung AUD positive 3 sa H1. So positive 3, CAD negative 4, Euro positive 2. Tingnan nga natin yung CAD, ba't siya nagkakaroon na ng weakness. Tingnan natin yung calendar ng CAD. CAD. Okay. So, hilahin ko lang dito. So, ginawa ko, tinignan ko yung last 3 weeks. Ayan, last 3 weeks ng date, no, from August 25. Para lang makita ko kung yung ano yung trend no, ng mga past release ng news, kung lumalakas ba o humihina, no. Tapos finilter ko lang siya dito. Ayan, so tinignan ko yung medium tsaka high. Tapos pinili ko lang yung CAD, no. So yung lumabas from August 26. So nagmi-mix yung data, pero recently nagkakaroon ng sunod-sunod na week result, no. Week data. Ayan. So dito lang lumakas sa participation rate, no. Ayan yung green. Ibig sabihin good yung data. Pero nasa power siya nitong high impact, tatlong high impact news, yung unemployment rate, no, tapos employment rate, tsaka yung PMI ngayong August, no. So yung release ngayon lang yan, September 6, very recent lang. So yung pinaka-recent na tatlong major news nagkaroon ng week data, no? So ganyan lang yung pinakamabilis na hindi na pag-interpret nung data. Hindi nyo kailangan maging talagang bookish pagdating dito. Matagal ko na tong tips sa inyo, no. Filter nyo lang dito yung date, no. At least 2 to 3 weeks para makita nyo lang yung trend kung lumalakas ba or humihina yung fundamental side, no. Tapos dito sa actual makikita nyo yung red, ibig sabihin yan pangit yung data, and then yung green naman is good data, no. Yan. Pero kung gusto nyo mas maging detailed, pwede nyo buksan yung dyan, information, yan, para makita nyo yung mga previous na result, no. Tsaka dito makikita nyo naman a higher than expected figure, yan yung tamang pag-interpret. Means bullish for the CAD, while lower than expected figure should be seen as negative or bearish for CAD. Yan, ganyan yung pag-interpret. Pero shortcut nga, yan, pang tamad style. Yan, bilisan lang para makita nyo, no. Especially like for example ngayon, nakita natin na nagkakaroon ng negative force si CAD. So at least nakita natin na back up siya ng fundamental side, no. And then next is yung Euro. Nakita na natin positive 2, neutral pa rin. GBP positive 2, neutral pa rin yan, no. So wala masyadong yan, neutral lang yan. Ang ibig sabihin yan, hindi siya yung nagdadala ng market, hindi siya yung nagdadrive, no. JPY positive 6 pa rin, no. Ayan. And then SED positive 2. And then USD negative 4. Okay. Ayan. Tapos filter lang natin, tanggalin lang natin itong mga itim. Yung mga itim na yan, yun yung neutral versus neutral, weak versus weak, tsaka strong versus strong. So hindi tayo nagde-trade no. Sa mga hindi nakakalam, ang tinitrade lang natin yung merong malinaw na nagda-drive ng market, either strong versus weak or weak versus strong, or pwede namang isa lang yung nagda-drive, pwedeng strong versus neutral, no, or vice versa, or weak versus neutral, or vice versa, no. So tinatanggal lang natin yan. So na-experience niyo yung nag-trade kayo ng isang currency pair na hindi gumagalaw, no. Kumbaga nakita nyo yung ibang pairs nagagalawan, pero yung trade nyo hindi gumagalaw. Malamang sa malamang, pwedeng strong versus strong yun, no? Kasi kung parehas malakas, mag-aatakan lang ng presyo yan, sideways yung market. Kung weak versus weak naman, same lang.
mag-aataka lang ng presyo yun. Sideways lang din, consolidation lang din yung market nun. Same thing with neutral versus neutral, walang reason para mag-impulse yung market doon. No? So, tanggalin lang natin yan, yung mga invalid. Then dito sa gap naman, alam na natin, tinatanggal natin yung less than 5 na. Kasi yung mga less than 5, yan yung mabilis na mawala yung bias. Okay, so dito, mapapansin natin yung from the last na market review natin, yung JPY, dalawa na lang natira, ka JPY tsaka UJ. No? Pero tumuloy pa rin. No? Kasi nga yung iba, to GBP, mga bago to. No, wala sa last na ano natin. So, tingnan natin ito. Neutral versus weak. So, yung odd CAD, yung nagdadrive dito, hindi yung pagiging malakas na AUD. No? Hindi porket merong ambay signal, malakas na agad yung base side. No? Pwede rin mahina lang yung quote side. Katulad nito, odd CAD, yung nagdadrive sa kanya, hindi AUD. Yung nagdadrive sa kanya is yung pagiging mahina ni CAD. Same thing with AUD USD. No? Buy din yung signal, pero umangat yung market dito, hindi dahil malakas sa AUD. Very important yun, no? Pagka newbie kasi, by default, pagka pataas yung market, iniisip agad natin, malakas yung base side, no? And then mahina yung quote side. So, very important na aware tayo kung ano yung nagdadrive sa market. Sige, tingnan natin, AUD CAD buy. No? Ito lang yung meron dalawang bias, yung CAD JPY, tsaka yung UJ. Ayan. Tapos the rest, isa na lang yung nagdadrive. Ayan. Sige, tingnan natin yung AUD CAD buy. AUD CAD. Ayan, so, kita nyo, kung hindi nyo to nakuha, eto, nag-pullback yung market dito eh. Ayan, no? Pullback siya. Sakto yung pulot, no? Kung hindi nyo nakuha to, huwag nyo abulin dyan yung market kasi nasa dulo yung market, no? So, it takes a lot of discipline talaga na hintayin mo yung market na mag-pullback dito or kung mag-breakout man siya dyan, ito na yung bagong pullback play natin, no? Ang importante, yung discipline, yung paghihintay sa pullback, no? Kasi kahit natama yung bias mo, minsan pagka masyado kang agresibo, pinupulot mo sa dulo, nadadali ka sa pullback, no? Okay? So, hintay na lang tayo ng ayan, 92 pips, no? So, pwede mo na ilagay yan dito sa Excel. Ayan, 92 pips. Diba? Tapos pagka less than 100, dinidivide lang natin yan sa ratio ng 2. So, yun yung SL natin. Okay? And the next is AUD USD. Ayan, same thing dito. Ayan, 65. Kung mag-breakout mo siya dyan, next na tayo. Doon na tayo sa taas. Okay? So, dalawa yung possible setup natin dito. Kung tumuloy siya dyan, pullback play tayo panibago dito. Okay? Ganyan yung setup natin. Ito ganun din, no? Sinundo lang din dito sa pullback, no? So, kung nakuha niyo ito kahapon, possible meron kayong positive SL na 65 pips, no? Running trades. So, pwedeng wait and observe or pwedeng maglagay na kayo ng buy limit dito. No? Okay, next, JPY sell. Asan yung JPY? Ayan, so ito, kung naalala nyo yung last market review natin, alam natin na downtrend yung bias ito. No? So, ayan. Sakto yung pulot ng market dito. Diba? Tapos kung naiwanan mo kayo ng pullback, pwedeng dito na yung sumunod. Logical TP, meron pa rin 100 plus pips. Diba? Pero huwag nyo nang abulin yan ngayon dito. No? Hintay kayo ng pullback dito. Papunta dito sa recent low. Yan. So, meron ka pa rin mapipigang ilan? 85 pips. No? So, alam na natin yan from the last market review. Detained. So,
Next is EuroCAD. Buy. Ayan. So, nasa dulo na rin yung market, no? Papunta dito. No? Kasi na-break niya na eh, no? 73 pips, no? Pero kung halimbawa, ganito, nag-set up ka ng ganyan. Tapos, let's say, na SL ka, lagyan natin sa kalahati, 1:2. Let's say, ganito yung initial setup natin. Tapos, na SL ka, tinamaan, ganun. Tapos, meron pa rin existing na bias, no? Pwede ka mag-second entry dito. That's siya, guys. So, itong talo natin dito, yan, mako-cover lang yan. So, meron pa tayong net na 66 pips. So, okay lang yan. Okay? So, at this moment, pwede natin na take advantage yung continuation kasi may next swag line pa rin naman, no? Pero kung wala nang next swag line, logical TP tayo, which is hindi naman worth the risk for logical TP kasi kakalabas pa lang, di ba? Pero since meron naman tayong next swag line, pwede natin na take advantage yung continuation, no? Maganda naman yung PDR. So, 74 pips. Ang plano ko sana, kanina, i-pull out ko yung flowchart ng mga nasa mastery, no? Ayusin ko lang, no? Para ayusin ko lang yung flowchart. The next time, gawa ko ng maayos na Kasi masyadong detalyado yung flowchart eh. So, ang hirap i-public. At least, no? Gawin ko lang acronym yung ibang mga detail doon para tayo-tayo lang din yung nagkakaintindihan. Ayan. So, yung mga nag-PPM last time, no? Di nila alam kung magte-take ba sila ng mastery. Sabi ko, ganito, para malaman nyo kung para sa inyo ba yung mastery na course, no? Kung kayo yung WAG squad na totally hindi pa talaga nare-reach yung level ng profitability, wag kasi wala ring point, no? Hindi, kumbaga, focus ka dun sa foundation. Pero kung kayo yung WAG squad na naka-experience na ng consistency, ng profitability, and then somehow biglang may dumating sa market na different scenario, tapos biglang sinampal kayo ng market, yun yung ideal na mag-take ng mastery. Kumbaga, naka-experience na kayo ng consistency, profitability, and then somehow merong dumating na kakaibang scenario sa market, tapos sinampal kayo ng market. Yun yung mga sinasuggest ko mag-take ng mastery. Pero kung totally wala pa kayo sa level na na-experience yung profitability and consistency, wag, focus kayo sa foundation. Yun yung basihan, no, para ma-evaluate nyo kung para sa inyo ba yung mastery ng mga course na. So, meron tayong mastery para sa G1 FC, no? Focus na lang is FC. Meron tayong mastery para sa G1 FC. So, yung mga allowed lang mag-take ng G1 MC is yung galing na dun sa masterclass. Same thing sa FC, yung mga sa full course lang din. Tapos meron din tayong mastery para sa hedging, no? Ayan, sige, tuloy natin. Euro USD. So, buy din tayo dito, Euro USD. Ayan. So, nakita nyo, nag-break na siya dito. Tapos meron naman tayong next wag line na target. So, pwede na to, 80 pips, no? So, pwede ka na maglagay dito ng pending order, no? Kung hindi mo siya nakuha dito, kung nakuha mo siya dito, positive SL ka na, pwede mong ilaban hanggang dito. Kasi meron pa rin naman bias na eh. Diba? So, at the moment, ito yung take advantage natin. 80 pips, no? Next is GBP CAD. Ay, nako. Bye.
Ayan, so na-break nyo na rin. Kaya lang, parang hindi to worth the risk, no? 19.45. May next wag line ba? So, para sa akin, hindi siya worth the risk, no? So, either hintay tayo, kinakailalim ulit dito. Katulad nito, during the time na nandito yung market, yung iba, akala nila hindi na babalik. Ayun, di ba? Pero bumalik pa rin eh. Ayun, no? So, sa ngayon, waiting game to. No? Pwedeng i-pass muna natin to. No? Or gawin nyo, set kayo ng price alert dito. Yan. Para pagka nandito na yung market, yan, double check natin kung may bias pa or wala na. No, tapos pwede nyo i-modify yan. Pwede nyo lagyan ng comments. No? Lagay nyo kung anong gusto nyo na comments. So, pass tayo dito. Masyadong malayo. So, pass. Next is GU. Yan. So, ito, may next wag line tayo. Nag-break na yung market. So, 96 pips. Pwede yan. No. Mas preferred ko pa yung ganito. Yung nag-set na ako dito ng trial ng buy. Tapos na-SL ako. Tapos re-entry na lang ako sa next structure. Kaysa totally hintayin ko siya dito, baka hindi ako mapagbigyan eh. Especially kung malakas yung bias. Yeah. 97 pips. Then next is NZD cut by. So, eto. Yung mga naghihintay kanina, dito hindi na pagbigyan. No. Pero wala, hihintayin pa rin natin to. So, worth the risk na siya dito, pero pwede natin siya ilaban hanggang dito, no, kung may bias pa rin. So, 87 pips. Then next is NZD USD. NU. Ayan. So, galing dito 98 pips. No? So, ulitin natin. 98 pips. And then last, UJ. Ayan. So, kung nakasabay kayo sa last na market review natin, ito, nakuha nyo to. Running kayo ng 205 pips. Okay. So, tingnan natin kung pwede pa rin tayo maghintay ng pullback dito. No? Kung nyo abulin yan, delikado yan. No? Pero pag nag-correct yung market, meron pa rin tayo ng 8 pips. No? Okay. Ayan. Total natin, ilan to? 779. And then, total, 389. So, kung yung lot size natin is 0.01 lot, approximately, this is $38.9. Plus or minus yan, siyempre. And then, 77.9 dollars. Ayan. Okay, so total exposure natin, $38.9. Possible total na opportunity is 77.9. Pero hindi naman 100% yan, no? Kasi wala namang 100% na winning rate, no? So, assuming na 50%, 50-50, 50% na hit rate, 50% na losing rate. So, 50%, divide ko na lang natin. Number. Saying. Ayan. So, meron pa rin tayong net na minus. Ayan. Meron tayong net na $1950 sa 50% na win rate. Di ba? Okay. So, hindi nyo kailangan ng mataas na
no winning rate, no. Kailangan lang mayroong maayos na risk and reward. Yun lang. Ano pa ba? Yun lang. Mabilis lang, di ba? Yung market review. Sa una lang, medyo makakapa kasi ito yung nakakalito minsan yung pag-scoring. Pero pagka nakuha niyo yan, wala na, boring na. After nito, wala na. Waiting game na lang, observe na lang sa market. Kaya most of the time, sabi ko nga sa inyo, hindi ako nakaharap sa chart eh. Okay? Yun lang guys, no? Message lang kayo kung may tanong kayo. Alright? And then, pagka hindi agad ako naka-reply, hindi ko lang agad siya binubuksan kasi hindi ko pa siya marireplyan. No? Kaya para mabalikan ko pa, hindi ko muna binubuksan. No? So, maraming salamat sa mga messages guys. God bless and ingat sa inyong lahat. Bye!